Magapuro-rogang ka ba? Sige na! Magsasalita na ako. Sige na! Boy, si mama ito. Ang tagal kasi ng panahon na hindi tayo nagkaroon ng ugnayan sa isa't isa. Gusto ko sana na kahit man lang sa pamamagitan nito, magkausap tayo. Alam mo, nung huli sumulat ako sa iyo sa Germany, nag-return to sender yung sulat ko dahil nabalitaan ko na aksidente ka. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala man lang akong balita sa iyo. Sabi sa na ibinalik ka sa US. Kaya wala naman akong alam kung saan ka doon. Kaya nag-iintay ako ng sulat mo. Kala ko susulat ka sa Pangasinan, doon sa bahay ni Lola. Hindi ka naman sumusulat, anak. Kaya nga, nagtataka ko kung bakit ang tagal-tagal ilang taon na nakakaraan. Pinakahuling sulat ko sa iyo noong 1985 pa. Anong taon na tayo ngayon? Nandito na ako sa Bacolod, sa parting Bisaya. Dinala ko ni Eddie Boy dito, sa kanila. Nahihirapan ako, 7 taon na ako dito. Nahihirapan ako. Gusto kong bumalik sa Maynila. At pagdating ko sa Maynila, pupunta ako ng Pangasinan, yung sa lugar, nandun ang mga auntie mo. Boy, wala na sila, patay na silang dalawa, si Tita Linda at saka si Auntie Gina mo, wala na sila, pati na ang lola mo, wala na rin sila. Si Auntie Esther na lang ang natitira kong kapatid sa Pangasinan. Gusto ko nang umuwi. Anak, hindi kita inaabala, ngayon lang. Makikiusap ako sa iyo. Kung pwede, tulungan mo ako makabalik ng Pangasinan. Dahil ang buhay dito, napakahirap. Lalo na ang buhay ng kapatid mo rito ni Eddie Boy. Hirap na hirap din sila, kaya wala silang kakayahan na bigyan ako ng pamatay para pabalik. Ngayon lang ako hihingi na tulong sa iyo. Ayoko sana, anak, na mang-istorbo sa iyo dahil na iniintay ko sana na sulatan mo ko, pero wala kang sulat sa akin. Kaya nakiusap ako sa mga kaibigan ko rito sa kapitbahay ko. Yung 2 anak niya na babae, yung tumawag diyan sa yung unang nag sa'yo sa video. Yun ang tumulong una sa akin bago itong huli yung kapatid niya, yung atin niya. Tinutulungan lang nila ako, anak, na makontak ka dahil hindi ko alam talaga kung anong gagawin ko. Gusto ko sana, anak, bago may mangyari sa akin, makauwi ako dun sa lugar ng Auntie Esther mo dahil nandun nakalibing ang lola mo at mga auntie mo. Kung may mangyari man sa akin, anak, gusto ko sama-sama kami sa isang lugar. Kaya nga, ako nakikiusap ako. Alam ko, may sama kayo ng loob sa akin kung ano man naging pagkukulang ko sa inyong mga anak ko. Hinihingi ko na ng kapatawaran dito sa inyo. Kayo na sanang bahala magpasensya sa akin. Ayoko sanang mang-istorbo pa dahil nakita mo naman ilang taon ang nakakaraan nung inoperan mo ako na padadala ka ng pera. Nakita mo, hindi ko nga yun dahil ayokong makabigat sa iyo. Sa inyong 2 ni Ray. Nakumusta na yung kapatid mo? Miski sa kanya wala akong balita. Yung huling nalaman ko, sabi ni Eddie Boy, nung pumunta siya sa papa mo, na nasa Japan siya. At ikaw naman daw, bumalik ng Pilipinas, pero wala man lang, hindi mo man lang ako pinuntahan. Kaya nga, ang alam ko, anak, sama ka ng loob sa akin. Kaya nga habang buhay pa ako, may panahon ako,
kukunti na lang nalalabi sa buhay ko. Kaya gusto ko kung ano ba yung sakit ng loob niyo sa akin, kung ano man yung pagkukulang ko sa inyong magkapatid. Sana, patawarin niyo ako. Hindi ko namang gusto na magkaganito. Ayoko kasing makabigat, makadagdag ng problema sa inyong magkapatid. Kaya ako, ginagawa ko lahat ng paraan sa sarili ko kung ano magagawa ko para mabuhay ako. Kailan lang ako, nung kinuha ako ni Kuya Edward mo, Eddie Boy, nagtatrabaho ko. Eh ngayon, hindi na ako makapagtrabaho. Anak, may sakit ako. Eh, ang gusto ko sana, kung ano man ang mangyayari sa akin, doon ako sa lugar ng mga tita mo, ng mga auntie mo, ng lola mo, kung saan sila nakalibing, doon na rin ako. Alam mo, kahit malayo kayo sa akin, gabi-gabing ginawa ng Diyos, wala akong dinadalangin sa Kanya, kundi sana bigyan kayo ng magandang buhay at malayo kayo sa anumang kapahamakan. Nung nabalitaan kong na-aksidente ka, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hanggang sa, yun nga, nakibalita lang ako kung nasaan ka, pero wala akong balita. Dahil ang papa mo, ayaw niyang ibigay kung nasaan ka, kung saan ang address mo. Tinanong sa kanya ni Eddie Boy, talagang hindi niya binibigay. Hindi ko alam kung bakit. Na nakakati siya na ako na ina mo. Samantalang siya may contact sa iyo. Bakit pinagkait niya sa akin? Samantalang sa kanya nga, siya nga, ang laki ng kasalanan niya sa akin. Alam mo yan. Mag-asawa pa kami ng papa mo, pero anong ginawa niya? Nagloko siya sa iba. Yan, alam ko lahat yan, pero wala akong panunumbat, wala akong ano. Pinabayaan ko na lang siya. Nakita mo nung nakikita pa tayo sa Pampanga, nakita mo naman. Ni sa'yo, hindi ko sinasabi. Masakit ang loob ko sa ginawa niya na panloloko sa akin. Alam kong alam mo yan. Kaya alam, hindi ka nagsusumbong sa akin, hindi ka nagsasalita sa akin. Pero ngayon anak, kung hindi mo man, kung may sama ka man ng loob sa akin, sa haba ng panahon na pinagdaanan natin na hindi tayo magkasama, alam mo kung bakit, gabi-gabi na lang na, bago ako matulog, kayong magkapatid, inaano ko sa Panginoon Diyos na ilayo kayo sa anumang disgrasya, bigyan kayo ng magandang buhay. Hindi man ako nakatulong sa inyo, yun man lang ano ko sa Panginoon Diyos na ilayo kayo sa anumang aksidente. Anak, isang bagay lang ang gusto kong ipakiusap sa'yo. Sana man lang, ngayon lang ako hihingi ng tulong sa'yo na bago man lang may mangyari sa akin, gusto ko makabalik ako sa Pangasinan. Ando kasi Auntie Esther mo at yung mga ibang pinsan mo nandun, sila mag-aalaga sa akin habang may sakit ako at may buhay pa ako. Kung ano ba mangyari sa akin, andun ang lola mo at saka dalawang tita mo na nakakalibing doon. Gusto ko isang lugar lang ang naaanuhan namin. Lilibing nga namin. Ayoko sanang makabigat sa'yo. Ayoko sanang dumain sa'yo. May magagawa lang ako. Kaya lang, wala rin magawa si Eddie Boy para sa akin. Para pauwiin ako. Kasi walang-wala rin sila. Hirap din sila sa buhay. Kaya, ikaw na lang sana anak kung maaari. Tulungan mo ko. Yun lang ang pakinasap ko sa ito, siguro ang una't huling hihingi ako sa iyo ng tulong na tulungan ako na makauwi ako kasi malayo ito sa sasakay ka ng aeroplano papuntang Maynila.
Tapos pagdating sa Maynila, yung kausap mo, yung nag-ano sa'yo, na apo ko, anak ni Eddie Buyon. Hindi ko alam na kakausapin kanya. Ang una kasing pinakiusapan ko ng tulong, yung dalawang magkapatid, anak ng kaibigan ko yun dito, sila ang nangangalaga sa akin. Sila ang tumutulong sa akin. Maghapon ako doon sa bahay nila, doon na ako lahat kumakain. Minsan nahihiya na rin ako. Kaya, kung pwede, tulungan mo sana ako. May sakit ako, pero siguro makakaya ko pang magbiyahe hanggat malakas-lakas pa ako. May natitira pa akong lakas. Sana tulungan mo ko, ha? At ikumusta mo ko, Kere, sabihin mo sa kanya na hindi ko kayo nakakalimutan magkapatid. Minsan may gabing magdamag hindi ako makatulog na iniisip ko kayo na napakalayo nyo. Bago man lang sana gusto ko mayakap ko kayo kahit hindi man lang minsan man lang na mayakap ko kahit makita ko yung magkapatid. Alam mo naman na nung may trabaho ko, hindi ko humingi ng tulong sa inyo dahil ayaw kong makaperwisyo ko at ayaw kong magkaroon kayo ng problema pa dahil sa akin. Ngayon lang, pakiusap ko sa inyo. Ngayon nga, silang nandito kami sa bahay mo kaibigan ng magkapatid na pinakiusapan ko na may-ari nitong video. Nakiusap lang sila na kung pwede gamitin namin ang kanilang video camera. Sila anak ang tumutulong sa akin. Lahat ng, pati pagkain ko, lahat sila hindi. Para siyempre may kamera, may ano katong mo sa i-download para makilala ka niya. Ay, hindi. So, wait ko tubla computer. Sana anak, yung mangyari sa atin noon, kung ano man ang naging kulang ko sa inyo, kayo na sana bahala magpuno, magpasensya sa akin. Kukunti na lang natitirang panahon ko dito sa mundo, kaya kung pwede. Kung pwede nga lang mag-usap tayo sa pamamagitan nitong video camera, kaya lang, hindi ko alam. I-schedule nila para sa ano. Hindi ko alam kung pwede nga lang, anak, na Istoryahon ko na lang siguro. Ay, istoryahon mo na. Ako na siya, Ida. Tabi kayo. Siya, Ida. Tabi kayo. Itan tawang, bitsa nilina. Ah, siya nilina. Bang, gitsa mo na. Lapit. Gutay. Oh, yeah. Sige, gutay. Hi, I'm Lovey Joy Flores. I'm the one who sent you a message. If you want, we can do a schedule. If you want to do a one-on-one come with Orang jutay dong, chay. Yan. one video with your mom. So if you want, on Sunday next week, because your mom want to talk to you one-on-one if you want to. So right now, if you want, you could send a message to my account if you want. For now, so this is just the end of the video right now at the moment. So thank you. Katsa na? Paano mo patay? Siksay mo din, no? Pat! Tawag Ha? sa pat kasi pat-pat. pagkaran na namin itong ano. Kasi may available lang ang kano pag tayo. Sana man lang sabihin mo kung anong mo para alam ko. Lailay na ako si mo. Pat!